Bagong taon noong 2008 nang mag-aya ang amang si Yasser Said sa kanyang dalawang anak upang kumain sa labas at mag-usap. Subalit patibong lamang pala ang lahat. Walang awa nitong pinagbabaril sa kanyang taxi sina Amina, 18 years old, at si Sarah, 19 years old. Naniniwala si Said na dinungisan ng kanyang mga anak ang kanilang karangalan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa mga Amerikano. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas si Said at nagtago. Napabilang ito sa FBI's 10 Most Wanted. Makamit pa kaya ng magkapatid ang hustisya? Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Yasser Said Murder Case. Si Yasser Abdel Said ay pinanganak noong January 27, 1957 sa Egypt. Lumipat ito sa United States noong dekada 80 at kalaunan ay nanirahan sa Texas. Nagtrabaho ito bilang isang taxi driver sa Dallas-Fort Worth area. Hindi nagtagal, pinakasalan nito si Patricia T.C. Owens, ang Amerikanang ex-girlfriend ng kanyang kapatid na si Yasin. 15 anyos pa lamang si Patricia noon at 14 na taon ang pagitan sa edad ni Yasser. Isang buwan pa lamang mula nang mag-date ang dalawa nang mag-propose sa kanya ang 29 years old na si Yasser. Si Patricia ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Una pa lamang ay pinagmamalaki na ni Yasser na galing ito sa isang mayamang angkan. Handa umano itong ibigay kay Patricia ang masaganang buhay na inaasam nito. Kahit magkaiba ng kultura at paniniwala, napapayag ang mga magulang ni Patricia na makipagrelasyon nito kay Yasser na isang Muslim dahil sa pangako nito na rerespetuhin, aalagaan at bibigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Wala pang isang taon mula nang ikasal, biniyayaan ng mag-asawang Said ng isang anak na lalaki na pinangalanan ng mga itong Islam. Hanggang sa sinundan nito ni Amina at ng bunsong si Sarah. Maayos ang naging trato ni Yasser kay Patricia noong unang mga buwan ng kanilang pagsasama. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang totoong kulay nito. Ayon kay Yasser, isang pagkakamali ang pagpapakasal nito kay Patricia. Habang tumatagal ay nagiging mapagmalupit ito sa asawa. Sa tuwing darating si Yasser mula sa pagtataksi at nadat nang natutulog si Patricia, sinisipa niya ang paa nito upang gisingin. Saka kukunin ng mga gamit sa kanilang drawer at ikakalat sa sahig pagkatapos ay ipapalinis sa misis. Ilang beses na ring nahuli ni Patricia na nangangaliwa ang kanyang mister. Umabot sa 6 na umanong nakalaguyo nito habang sila ay kasal. Minsan pa ay pinipilit nito si Patricia na mag-post ng mga nakakabahalang pictures. Gaya ng isang larawan kung saan may nakatutok ritong baril o kaya naman ay hawak ni Yasser ang kutsilyo sa leeg ni Patricia. Ngunit hindi lamang ang misis nito ang nakakaranas ng pagmamalupit ni Yasser, kundi pati na rin ang 2 anak nito na sina Amina at Sarah. Oh my god, I just realized I'm recording. This is my room. Let's see. Hey Sarah! What are you doing? Sina Amina at Sarah Said ay kapwa masigasig at punong-puno ng potensyal. Si Amina, ipinanganak noong March 2, 1989, ang ikalawang anak ay kilala sa kanyang mga akademikong tagumpay at aspirasyong maging doktor. Inilalarawan ito bilang matalino, matatag ang loob at mapagprotekta sa kanyang nakababatang kapatid. Malapit si Amina sa kanyang ina at mga kapatid at kadalasang nagsisilbing tagapamagitan sa mga ito at sa mahigpit na disiplina ng kanilang ama. Si Sarah naman, ipinanganak noong March 11, 1990 ay 1 taon lamang ang pagitan kay Amina. Gaya ng kanyang ate, matalino rin ito at pangarap na magtagumpay sa larangan ng medisina. Kilala si Sarah sa kanyang kabaitan, sense of humor at pagiging friendly. Ang 2 magkapatid ay aktibo sa kanilang paaralan at sumasali sa mga extracurricular activities. Marami ang mga itong kaibigan, subalit hindi ito aprobado ng kanilang ama. Nagsusumikap ang magkapatid na Said na mabuhay ng normal gaya ng ibang teenagers sa Amerika.
Ang tanging nais ng mga ito ay maging malaya sa pagpapahayag ng kanilang sarili, bagay na hindi matanggap ni Yasser. Kinokontrol nito ang lahat sa kanyang mga anak. Subalit taliwas ang turing nito sa kanilang kuya na si Islam. Malayong malayo ang trato nito sa kanyang anak na lalaki kumpara sa mga babae. Sa ibang Muslim societies gaya ng kinalakhan ni Yasser, malaki ang respeto ng mga ito sa isang lalaki. Naniniwala ang mga ito na magagawa nila ang maraming bagay na hindi kayang gawin ng isang babae. Sa isang nakakakilabot na video, makikita si Amina hawak ang isang baril na itinututok sa kanyang ama na noon ay nasa likod ng kamera. Ang parehong baril na ginagamit nito upang takutin ang kanyang pamilya sa tuwing susumpungin ito ng galit. I don't know how. Actually, I do know how to pull it back. I've done it. No, before. don't do that. I won't. Don't worry. I know you're scared. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, iwinawagayway nito ang baril sa harap ng mga anak at uutusang sundin nito kung hindi ay papatayin niya ang mga ito. Madalas pinagbubuhatan ng kamay ni Yasser ang magkapatid na Sarah at Amina. Pumapasok ang mga ito sa eskwelahan nang may mga pasa sa braso at basag na labi. Ilang beses nagsumbong si Amina sa mga kaibigan at ilang kamag-anak ukol sa pang-aabusong pisikal ng ama sa kanilang mag-iina. Subalit walang magawa ang mga ito. Ayon rito, sinisipa siya nito sa kanyang tiyan pati na rin sa kanyang muka habang suot ang isang boots. Isa lamang ito sa mga kahindik-hindik na sinasapit ng magkapatid na Amina at Sarah. Ngunit ang masaklap, hindi lamang pisikal na inaabuso ni Yasser ang mga dalagang anak, kundi ginagalaw niya rin ang mga ito. Nang 9 na taong gulang pa lamang si Amina at 8 si Sarah, isinuplong ng mga ito sa kanilang lola ang kahalayang ginagawa ng kanilang ama. Noon ay inilayo ni Patricia ang mga anak mula kay Yasser at nagsampa ng police report. Ayon sa unang statement ng dalawang bata, nire-rape sila ng kanilang ama. Subalit kinalaunan, bigla na lamang binawi ng mga ito ang kanilang pahayag. Bagay na inimbestigahan ng County Sheriff's Office. Subalit hindi nagtagal ay inalis ng mga ito ang ipinataw na kaso kay Yasser dahil sa kawalan ng ebidensya. Gayunpaman, napag-alaman na pinilit ng mag-asawang Said sina Amina at Sarah na palabasin na gawa-gawaan lamang nila ang kwento ng pang-aabuso upang hindi makulong ang kanilang ama. Kaya naman noon ay nagpatuloy ang mga kahayupan nito sa mga anak. Sa ilang nakakabagabag na videos, makikita si Yasser habang kinukuhanan ng kanyang mga anak ng labag sa kagustuhan ng mga ito. Sarah sleep with her pants. Good, that's for record Russian people see how you sleep with your clothes. Man! Nice legs. I got Para sa iba, sapat nang patunay ang mga videos na ito upang ilarawan kung anong uri ng tao si Yasser. Wait! No! Get out! Here's the other one. Get out! We just need Sarah's picture. Very nice. Why you live there? Oh. We can't. Yes, I will. Are you drunk? This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping? Hey, get Sarah. Wow, look at these eyes. If I put my eye on you. I'm gonna get sick now. Okay, turn it off, Dad. Sa loob ng kanilang tahanan, mahigpit na ipinapatupad ni Yasser ang mga tradisyonal at konserbatibong cultural values sa kanyang pamilya. Ipinipilit nitong ipataw ang kanyang sariling paniniwala lalo na sa dalawang dalaga. Sinisikap nitong alisin sa kanyang mga anak ang kulturang Amerikano gaya na lamang ng pagpili sa kasuotan ng mga ito at ang pagbabawal na makipagrelasyon sa mga hindi Muslim na lalaki, partikular na sa mga Amerikano. At isa pa, may inilaan na rin si Yasser na lalaking mapapangasawa ng kanyang mga anak. Naniniwala ito sa arranged marriage, kaya naman walang karapatan ng dalawang dalaga upang piliin ang kanilang makakarelasyon dahil mismong kanilang ama ang magdedesisyon nito.
Mistulang ibinebenta nito ang mga anak sa kanilang future husband. Kung sino ang may pinakamalaking pera na mananalo sa tila isang subasta, ito ang pakakasalan ng kanyang anak. Katunayan, minsan na nitong binitbit si Amina sa Egypt nang ito ay 16 years old pa lamang upang ipakasal sa isang 47-year-old man. Halos triple ng edad nito, subalit mariing tinutulan nito ni Amina noon. Maiging minamanmanan ni Yasser ang dalawang babaeng anak gamit ang mga kamera at iba't ibang spying techniques upang mamonitor ang kanilang bawat kilos. At habang lumalaki ang dalawa, mas tumitindi ang pagsusurveillance ni Yasser sa pangamba na mawala ang kontrol niya sa mga ito. Pinalitan nito ng recording device ang airbag ng sasakyan ni Amina at pinapakialaman ng mga computers at cellphones ng mga ito. Tinitingnan rin ito ang mga phone bills at iniisa-isa ang mga numerong naroroon. Tinatawagan nito ang numbers upang alamin kung babae o lalaki ang nagmamay-ari nito. At labis pa itong naging alerto nang magtrabaho si Sarah sa isang local store bilang supervisor. Gamit ang kanyang kamera, palihim nitong minamatyaga ng kilos ng anak. Sa isang video, habang kasama ang isang anak na si Amina sa loob ng sasakyan, makikitang sikretong kinukuhanan ni Yasser si Sarah habang nagtatrabaho. At nang ngumiti ito sa customer, hindi niya ito nagustuhan. Pag-uwi sa bahay ay pinurasahan niya ito. She can't see us from inside, right? No. Huh? No. She smiled to the customer. Bubba, she has to. Part of her job. She's in trouble. Dahil sa kanilang sitwasyon, natutong maging maingat ang magkapatid sa kanilang mga kilos. Kaya naman ang maging boyfriend ni Sarah, ang American na si Eric, isinikreto niya ito. Bagamat walang masyadong impormasyon ukol sa relasyon ng dalawa, malinaw na itinago niya ito sa kanyang ama dahil mahigpit niya itong ipinagbabawal. Gayon rin ang makilala ni Amina ang American boyfriend na si Joseph Moreno sa isang taekwondo class, inilihim din niya ito. Inamin ni Amina ang lahat sa nobyo ukol sa dinaranas sa ama at sa mahigpit nitong pagbabawal sa kanya na makipagrelasyon. Panakaw lamang ang kanilang pagkikita at pag-uusap. Parating sinasabi ni Amina ang takot nito sa kanyang ama na mahuli na nakikipag-usap kay Joseph. Sa puntong nag-send pa ito ng picture ng kanyang family members upang makilala ni Joseph at ng nanay nito. Nag-warning si Amina sa mag-ina na kung sakaling makita ang sinuman sa mga taong nasa larawan na umaali-aligid sa kanilang tahanan o kung saan man ay agad ipagbigay alam sa pulisya. Una pa lamang ay pinaintindi na ni Amina kay Joseph na kailangan nila ng matinding pag-iingat sa kanyang ama. Binibigyan niya ito ng instruction sa kung anong kanilang dapat gawin. Nakaregister sa ibang pangalan ang numero ni Joseph sa cellphone ni Amina. Kailangan rin nilang gumamit ng codes na sila lamang dalawa nagkakaintindihan. Gaya na lamang ng code na number 7, na ang ibig sabihin ay planong kumpiskahin ng kanyang ama ang cellphone kaya't wag na wag magre-reply si Joseph kahit anong mangyari. Nang minsang makatanggap ito ng numerong 7 mula kay Amina, kasunod nito ang isang mensahe ng pagbati ng WhatsApp, "Can you call me?" At gaya ng kasunduan, hindi nireplyan ni Joseph ang text mula kay Amina. Kinabukasan, sa kanilang klase, ikwinento nito sa nobyo na ng gabing yon ay kinumpiska nga ni Yasser ang phone ni Amina. Habang sakay ng kanyang taxi ay kinontak nga nito si Joseph at nagpanggap na si Amina upang hulihin na nagsisinungaling ito. Matapos ang insidenteng yon ay hindi na nag-communicate ang dalawa gamit ang cellphone. Sa halip, pinagpasahan ng mga ito isang notebook upang isulat roon ang kanilang mensahe. Inakala ng dalawa na mas ligtas ang kanilang bagong paraang ito ng pag-uusap, subalit kinalaunan, natuklasan ni Yasser ang isang note na para kay Joseph. Nagsinungaling noon si Amina at sinabing ang note ay para sa kanyang imaginary boyfriend. Handa itong protektahan sa anumang pagkakataon ng kanyang nobyo. At gaya ng inaasahan, hindi pinaniwalaan ni Yasser ang istorya ng anak. Pilit niya itong pinapaamin habang binubugbog. Subalit walang plano si Amina na isuplong si Joseph. Sa halip ay tiniis nito ang kamao ng ama.
Batid nito na sa oras na malaman ni Yasser kung sino si Joseph ay papatayin niya ito. Matibay rin ang paniniwala nito na anumang oras ay maaari itong patayin ng kanyang ama, kaya naman minsan na rin itong sinubukang kitilin ng sarili. Sa isang email, inilahad ni Amina ang planong pagpapakamatay sa oras na iwan ng kanyang ama ang baril. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin pumapasok sa klase si Amina. Hanggang sa ilang buwan na, walang anumang natatanggap na kahit anong balita si Joseph. Tuluyan na nga naglaho si Amina. Walang magawa si Joseph kundi maghintay at mangamba. Gayunpaman, hindi ito nawawala ng pag-asa na muling makakausap ang girlfriend. Hanggang sa isang araw, sa pamamagitan ng kanilang taekwondo instructor, nagpaabot ng mensahe si Amina para kay Joseph. Sinabi nitong bumili ng bahay si Yasser sa Louisville, Texas, 60 miles ang layo mula sa Dallas Fort kung saan sila dating nakatira. Binitbit umano ng amang si Yasser ang kanyang buong pamilya nang matuklasan ang secret BF ni Amina. Sa puntong yun ng kanilang buhay, napagtanto ng magkapatid na wala na ibang paraan upang iligtas ang kanilang sarili kundi ang tumakas, at nagtagumpay nga ang mga ito. Isang araw ay nagawang makaalis ng dalawa kasama ang kanilang inang si Patricia at nagtungo sa isang apartment sa Oklahoma upang doon magtago. Noon ay dali-daling kinontak ni Amina si Joseph upang ipaalam na nakatakas nga ang mga ito. Christmas Day nang makatanggap ng mensahe si Joseph mula sa nobya. Ang tanging sinabi nito ay nagawa nilang makaalis sa kanilang bahay. Ni hindi nito binanggit kung nasaang city ito bilang pag-iingat. Batid ng magkapatid na noon ay hindi pa tuluyang natatapos ang kanilang kalbaryo. At tama nga ang kutob ng mga ito. Ilang araw lamang ang lumipas, muling nagbalik ang mag-iina sa bahay ni Yasser. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ni Patricia nang kontakin nito ang asawa. Noon ay araw-araw itong nag-iiwan ng voice message at emails upang magsumamo kay Patricia at mga anak na magbalik na ang mga ito. Unti-unting nagkaroon ng alinlangan si Patricia sa kanilang pagtakas. Hanggang sa kinumbinsi nitong mga anak na magbalik sa Texas sa araw ng Pasko at Bagong Taon upang bisitahin ang ilang kamag-anak. Siniguro nito sa dalawa na hindi mag-i-stay ang mga ito sa bahay ng ama. Inalok niya rin ang mga ito na dumalaw sa puntod ng kanilang lola at maglagay ng bulaklak para sa kanyang darating na kaarawan. Malakas ang pangamba noon ni Amina at tumanggi itong sumama sa kanyang ina. Mariin rin itong pinigilan ni Joseph. Habang si Sarah naman ay napapayag ni Patricia. Kasabay nito, pinuntahan na lamang ni Amina ang isang kaibigan. Subalit nagmakaawa sa kanya si Yasser na bisitahin man lamang ito. Sa pagkakataong yun ay sumang-ayon ito dahil naroroon na rin sina Patricia at Sarah. Sinundo ito ni Patricia sa kaibigan. Pagkarating sa bahay ni Yasser, inaya nito ang dalawang dalaga na sumama sa kanya sa labas upang kumain at magkausap ng maayos. Sumakay sina Sarah at Amina sa taksi ng ama at nagpaalam sa kanilang ina. Maya-maya pa, isang 911 call ang natanggap ng mga pulis. What's going on, ma'am? I'm dying, not more job. Okay, let me transfer you. I'm gonna get fire department on mine. Okay, hold on 1 sec. Okay. Oh my God. Irving Fire Department. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Isang tawag mula kay Sarah Said. Nag-aagaw buhay ito. Pilit nitong ginamit ang kanyang huling hininga upang humingi ng tulong. Agad na inalam ng mga pulis ang lokasyon nito. Ilang saglit pa, isang muling 911 call ang natanggap ng mga ito ukol sa isang cab na nakaparada sa isang hotel. Pagkarating ng mga pulis sa nasabing lokasyon, dinatna ng mga ito ang wala ng buhay na katawan ni Sarah, 17 years old, at Amina, 18 years old. Sakay ang mga ito ng isang taxi, ngunit wala ang driver nito. Napag-alaman na tumamo si Amina ng 2 tama ng baril habang si Sarah naman na nagawa pang makatawag sa 911 ay pumanaw sa 9 na tama ng baril. Subalit bago tuluyang lagutan ng hininga, naisiwalat ni Sarah sa mga pulis ang kanilang killer. What is your emergency?
My dad shot me 50,000 in my tire! Kasabay nito, ipinaalam na rin kay Patricia at sa mga kamag-anak ng magkapatid na Said ang masaklap na sinapit ng mga ito. Gayon rin sa boyfriend ni Amina si Joseph. Sani upang dalhin ito sa ospital para sa anxiety medication. Gaya nito, hindi rin matanggap ng pamilya ni Patricia kung paanong hinayaan itong muling makasama ng magkapatid ang kanilang demonyong ama. Para sa mga ito, tila death sentence ang naging hatol ni na Amina at Sarah nang bumalik ito sa Texas kasama ng kanilang ina. Malinaw umano na batid ni Patricia ang panganib ng reunion ng mag-aama pero tila binaliwala niya ito. Sinalungat naman ito ni Patricia. Iginigiit nito na kailanman ay hindi niya ipapahamak ang mga anak. Ni hindi umano nito inisip na papatayin ni Yasser ang kanyang sariling supling. Who would think that their father would kill them? Ayon naman sa eksperto, maaaring naapektuhan ng mahabang panahong pang-aabusong dinanas ni Patricia kay Yasser ang naging judgment nito. Hindi umano uncommon sa mga kagaya nitong biktima ng domestic violence na mahirapang lumayo sa kanyang abuser, gayon din ang protektahan ng kanyang anak. Samantala, ang nakatatandang kapatid naman ng mga ito na si Islam ay tila nawawala sa kanyang sarili. May pagkakataong sinisisi nito sa nangyari ang ama at minsan naman ay sinasabing deserve ng dalawang kapatid ang pagkamatay. Kinalaunan ay lumipad ito ng mag-isa at walang pasabi patungo sa Egypt. Para naman kay Detective Eric Cortez, ang murder ni na Amina at Sarah ay bunga ng isang nakamamatay na culture clash. Tinatawag itong honor killing. Ito ay isang anyo ng karahasan sa tahanan na nakaugat sa mga kultural at relihiyosong tradisyon sa ilang mga komunidad sa India, Middle East at North Africa. Ang mga pagpatay na ito ay sinasagawa upang mapanatili o maibalik ang pinaniniwalaang karangalan ng pamilya na tinuturing na nadungisan ng pag-uugali o kilos ng mga babaeng miyembro ng pamilya. Ang mga dahilan ay maaaring mula sa pagtanggi sa isinaayos na kasal, pagkakaroon ng relasyon na hindi aprobado ng pamilya, o kahit pag-a-adapt ng pamumuhay na itinuturing na masyadong westernized. Dahil sa pakikipagrelasyon ng magkapatid na Amina at Sarah sa hindi Muslim, kundi mga Amerikano, itinuturing ito ni Yasser bilang kahihiyan at pambabastos sa kanilang kultura at relihiyon. Kaya naman upang pawiin ang malaking pagkakamaling ito na dungisan ng kanyang karangalan, walang awang pinatay ni Yasser ang dalawang anak. Subalit ayon sa mga kakilala nito, kung tutuusin, si Yasser ay hindi relihiyosong tao. Hindi ito nagdarasal o nagpupunta sa moske at hindi nakikilahok sa mga religious activities. Posibleng cultural lamang umanong motibo nito sa pagpaslang o kaya naman ay sadyang isang kaso ng murder dahil sa pera. Mula sa mga testimonya ng pamilya, kaibigan at opisyal ng paaralan ng magkapatid na Amina at Sarah, naalaman ng mga investigador kung anong uri ng ama si Yasser. Nakuha ng mga itong mahahalagang impormasyon ukol sa pagiging pisikal nito at ang mga banta sa buhay ng magkapatid mula mismo sa kanilang ama. Dagdag pa rito ang pinakamatibay na ebidensya, ang 911 call ni Sarah na lalo pang nagdiin kay Yasser. Kaya naman noon ay agad na naglunsad ng malawakang manhunt upang tugisin si Yasser Said. Sinimula na ring isearch ang bahay nito at ang iba pang lugar na maaari nitong puntahan. Sinuri rin ng mga ito ang digital footprints ni Yasser, ang talaan ng telepono, email at mga internet search. Pawang nagpapakita ang mga ito ng lumalalang paranoia at galit ni Yasser sa mga anak dahil sa pagtangkilik ng mga ito sa American culture. Nadiskubre rin ng mga ito ang ilang indikasyon ng sadyang plano na nitong pagpatay sa mga anak base sa pagsisearch ng may kaugnayan sa honor killing at pagmamatsyag sa kilos ng mga ito. Gayunpaman, nahirapan ng mga otoridad na alamin ang kinaroroonan ni Yasser. Duda ng mga ito, tumakas ito sa isang pamilyar na lugar o kaya ay humingi ng tulong sa kanyang komunidad na kinabibilangan. Naging malaking hamon noon ang paghahanap kay Yasser Said dahil sa kakulangan ng lead. Dumagsa ang mga tip mula sa loob at labas ng bansa, ngunit nananatiling mailap si Yasser. May mga ulat ng mga sightings sa iba't ibang estado at mga bulong-bulungan na tumakas ito sa Egypt. Sa kabila ng mga tip na ito, walang konkretong ebidensya ng kanyang kinaroroonan.
Hindi nagtagal ay sumali na rin ang FBI sa investigasyon na ikinategorya si Yasser bilang isang pugante. Isang federal na warrant ang inilabas para sa kanyang pag-aresto at ito ay nilagay sa FBI's 10 Most Wanted Fugitive List. Nagalok ang FBI ng $100,000 na pabuya para sa impormasyong magdadala sa kanyang pagkakahuli. Ginamit ng FBI at local police ang mga media campaigns upang magbigay ng impormasyon at panatilihin ang interes ng publiko. Naglabas ang mga ito ng updated na larawan at age progress images ni Yasser at binigyang diin ang pagiging mapanganib nitong tao. Mahalaga rin na naging papel ng social media platforms para sa FBI upang magpamahagi ng impormasyon at umapela para sa mga tip. Dumaan ang maraming buwan na taon at lumipas ang halos isang dekada, hindi pa rin mahuli-huli si Yasser. Hanggang sa noong 2017, isang lead ang nakuha ng mga pulis sa kinaroroonan nito. Napag-alaman na sa buong panahong nawawala ito ay hindi pala umalis ng bansa si Yasser. Isang maintenance worker ang nakaspat kay Yasser nang magpunta ito sa apartment ni Islam Said sa Copper Canyon, Texas upang ayusin ang tagas ng tubig nito. Mabilis na nakilala ng worker ang suspect na si Said kaya naman pagkaalis sa apartment ay agad nitong kinontak ang mga pulis. Tila natunugan naman ni Yasser ang pagsuplong sa kanya base sa nakitang basag na eyeglass nito sa lupa. Senyales na nagmadali itong tumakas mula sa ikalawang palapag ng gusali. Nakumpirma na pagmamayari na Yasser ang salamin mula sa ginawang kinship DNA analysis. Subalit huli na nang makarating ang mga pulis sa lokasyon ni Yasser. Muli nitong natakasan ng batas sa loob ng karagdagan pang mga taon. Gayunpaman, noon ay nagkaroon ng bagong pag-asa na kahit papaano ay nalamang buhay pa si Yasser at maaaring nananatili lamang sa parehong area. Subalit para naman sa iba, maaaring huling tsansa ng pagkatugis kay Yasser ang pinalampas ng mga pulis. Sa pagkakataong yun ay posible umanong higit na mag-ingat si Yasser at tuluyan ng maglaho. Hanggang sa noong 2020, makalipas ang 3 taon mula nang huling makita si Yasser, sa wakas ay natukoy na ng otoridad ang kinaroroonan nito. Matapos ang unang engkwentro rito, patuloy na minonitor ng mga pulis si Islam sa pag-asang kokontakin ito muli ng ama. At hindi nga nabigo ang mga ito. Isang araw noong August 17, 2020, nang makita ng mga ito ang magtito na Islam at Yasin, ang kapatid ni Yasser. Bit-bit ng dalawa ang tila lalagyan ng mga pagkain papasok sa isang bahay sa Justin, Texas. 40 minutes lamang ang layo nito kung saan nangyari ang pagpaslang kina Amina at Sarah. Napag-alamang nakapangalan ng tahanang ito sa pinsan ni Islam. Ilang oras ring nanatili ang mga ito sa nasabing bahay at saka umalis, dala ang tila bag naman ng basura. Hanggang sa maya-maya pa ay bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. At noon ay natanaw ng mga ito mula sa bintana ang isang anyo ng lalaki na nagpapalakad-lakad sa loob. Batid ng mga ito noon na iyon na ang kanilang taong matagal nang hinahanap. Agad na kumuha ang mga ito ng search warrant at sinugod ang bahay makalipas ang ilang araw noong August 26, 2020. Pagpasok sa loob ay nadatnan ng mga ito si Yasser Said. Alam noon ni Yasser sa kanyang sarili na wala na itong magagawa sa pagkakataong yun. Kaya naman kusang loob itong lumuhod at sumuko sa harap ng mga pulis. Wala itong anumang binigas na salita hanggang sa dalhin sa kustodiya. Kapwa naman din nakiprint sina Islam at Yasin at nasampahan ng kaso. Sa trial, nagplead si Islam ng guilty sa ginawang pagtatago sa ama. Parehong kaso rin ang isinampa sa uncle nito na si Yasin. Napatawan si Islam ng 10 taong pagkakakulong habang si Yasin naman ay 12. Sa trial naman ni Yasser, una nang sinabi ng depensa nito na nadiin lamang ang kanilang kliyente dahil ito ay isang Muslim. Mabilis umanong inakusahan ng mga ito si Yasser bilang may sala. Binaliwala umano ng mga pulis ang boyfriend ni Amina at Sarah bilang potential suspect dahil ipinipilit ng mga ito na si Yasser ang natatanging responsable sa krimen. Ni hindi umano tinest ang mga ito para sa gun residue. Nang gabi umanong mangyari ang pagpaslang, ay plano nitong dalhin lamang sa labas ang anak upang mag-dinner at mag-usap. Subalit habang nasa biyahe, napansin umano ni Yasser na tila may nagmamanman sa kanila.
Inakala nito na kaibigan ng kanyang mga anak ang sumusunod sa kanila o kaya naman na yung taong papatay sa kanya. Kaya naman iniwan nito ang taxi sa mga anak at saka umalis. Bagay na kanya umanong pinagsisihan. Kung maibabalik lamang umanong lahat ay hindi nito gagawin ng isang estupidong bagay na kanyang ginawa. Dagdag pa niya sir, nagtago ito ng 12 taon dahil batid nito na hindi siya makakatanggap ng isang patas na paglilitis. Ayon pa sa kanya, bagamat hindi siya masaya sa dating activity ng kanyang mga anak, wala naman itong anumang plano na saktan o paslangin ng mga ito. Inilatag naman ng prosecutors ang email ni Amina sa kanyang teacher noong December 21, 2007, 10 araw bago ang murder nito. Nakasaad sa email nito na ginawang isang bangungot ng kanyang ama ang kanilang buhay. Direkta nitong inihayag ang labis na takot na nararamdaman dahil sa pamimilit ng ama na ikasal ito sa lalaking hindi niya gusto. Na kapag hindi umano ito pumayag ay siguradong papatayin ito ng kanyang ama. Humarap din sa korte at tumistigo laban kay Sir si Patricia, ang nanay ng mga biktima. Sa pagkakataong yun ay inilabas na nito ang saloobin ukol sa ex-husband. Isiniwalat nito ang dinanas na pang-aabuso at pangungontrol ni Sir sa buhay ng kanyang pamilya. Tinawag niya pa itong devil. Sinabi rin ito na nararapat lang na mamatay na si Sir at hindi na umabot pa sa kulungan. Matapos ang 4 na araw na paglilitis, noong August 9, 2022, nahatulan si Sir Said na noon ay 65 years old ng guilty. Napatawan nito ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.